Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahat kami o lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-5 linggo ng 40 araw na paghahanda at maligayang pagdiriwang din ng ating araw ng kagitingan. Parang di nyo na alam kung anong pagdiriwang natin ngayon. Tama, di ba? Araw ng kagitingan, April 9. Pero maganda po, no, sa araw na ito, paano nga ba ang maging magiting? Paano nga ba yun? Di ba yung kagitingan ay yung magkaroon din tayo ng paninindigan sa ating po mga prinsipyo, sa ating po mga ipinaglalaban, at ito nga rin ay meron ding kinaugnayan para sa ating pagmamahal sa bayan. Maging magiting tayo, maging matapang tayo sa pagtatanggol sa atin pong bayan. Yung bayan na laging para bang bugbog na ang bayan natin, aping-api na ang bayan natin dahil sa mga taong mapagsamantala. Yung mga taong inaasahan na dapat sila mismo ang unang magpakita ng halimbawa sa pagmamahal sa bayan, sa pamamagitan ng pagiging magiting at mapanindigan, prinsipyo, sila pa yung parang wala ng yung tinatawag na sense of yung honor, no, para sa bayan. Kung talagang mahal natin ang ating bayan. Pero yung pagiging matapang o magiting ay dapat nagmumula sa ating pong pananampalataya. Kaya nga sa unang pagbasa, itong halimbawa ni na Shadrach,
Mesak at Abednego sa ating unang pagbasa. May utos ang hari nung panahong iyon na dapat pagtunog ng kampana, lahat titigil sa kanilang ginagawa at sasamba doon sa ginawang ribulto. Kasi nung panahong yun, maraming Diyos-Diyosan. So kung sino yung Diyos ng hari, yun ang kanyang ipinag-utos na sambahin ng lahat. Pero itong si Sadrach, Mesak at Abednego, nanindigan sa kanilang pananampalataya sa iisang Diyos. So, tingnan muna natin, no? Sa Ebanghelyo, si Jesus ay nanindigan din sa harapan ng mga taong patuloy na kini-question ang kanya pong pagkakakilanlan o ang kanyang identity. Pero dito po, no, paano nga ba ang maging magiting? Paano nga ba ang maging matapang sa pagharap sa mga taong gusto kang sakupin? Kasi kapag napapasunod ka ng isang tao sa mga bagay na kontra sa iyong prinsipyo o sa iyong moral values, isa kang alipin. Sunod-sunuran. Pagdating sa ating pong pananampalataya, kapag may mga tao o isang tao na napasusunod ka na gawin ang kanilang binagagawa kahit alam mong ito ay labag sa iyong kalooban, labag sa iyong paniniwala, pero ginagawa mo, ang tawag diyan, alipin. Pero meron din, paano nga ba ipapahayag ang ating pong kagitingan pagdating sa ating pananampalataya? Nung sabihin at takutin sina Sadrach, Mesak at Abednego nung hari na sila ay ipasusunog, ipaluluto doon sa pugon dahil sa kanilang pagsuway, kalmadong sinabi ng tatlo, maaari niyo pong gawin ang lahat ng maibigan ninyo, pero hindi po kami susunod. Dahil ang susundin lang namin ay ang Diyos. Yung di ba? Yung kalmado, hindi magwawala, hindi magre-rebelde. Sige lang. At dahil sa kanilang kagitingan na ipinamalas, maging ang hari ay naniwala sa Diyos na kanilang sinasamba at ang buong lupain ay pinag-utos na sumamba sa Diyos ni Sadrach, Mesak at Abednego. Ganun din sa Ebanghelyo, hindi inaway ni Jesus ang mga taong ayaw siyang kilalanin, kundi sinubukan din naman niyang magpaliwanag, sinubukan pa rin niya na ipakilala muli ang kanyang sarili. Pero kung hindi tanggapin, okay lang. Kasi sa atin po, no, yung katotohanan, kung hindi natin tatanggapin at kikilalanin si Jesus, napakalaking kawalan sa tao. Pero tayo po, hindi man natin kilalanin si Jesus, walang mawawala sa Kanya. Pero patuloy pa rin siyang magpapakilala sa mga taong bukas ang isipan dahil ang naniniwala kay Jesus, siya lamang o sila lamang ang maliligtas. At ang gusto ni Jesus, tayo po ay maligtas. Kaya nawa, kung merong mga umaaway, kung may question sa iyo, sa ginagawa mo, kung basta't malinaw sa iyo na ito ang moral values, ito ang aral na natutunan mo kay Jesus, mula kay Jesus. Dahil pag mula kay Jesus, ito ay mula sa Diyos. Kalmahan mo lang. Hindi mo kinakailangan magalit, hindi mo kinakailangan magwala,
Hindi mo kinakailangan magbanta o awayin din ang mga taong ayaw sa iyo. Amen?